natin sa isang panalangin. Yes, Lord. Heavenly Father, we thank you, Father God, for another beautiful morning, Panginoon, na ipinagkaloob niyo nga po sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil kailanman ay hindi niyo kami pinababayaan, Panginoon. Mayroon kaming malakas na kalusugan, Panginoon, at kailanman ay hindi niyo kami pinagkulang. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga blessings na patuloy po naming natatanggap mula sa inyo, Panginoon. Itinataas namin ang araw na ito sa inyo lamang ang luwalhati at pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you.
Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw. Sana ay kayo'y nasa mabuti, malakas na kalagayan, lalong-lalo na itong kapanahunan ng COVID. Alam natin talaga pong hindi biro ang panahon, ngunit dalangin ko ang kalakasan ng Panginoon ay nagpapatuloy po sa bawat isa. Kaya nga po, ito po ang BCTO. Muli, binibigyan kayo ng insight, kalakasan galing sa salita ng Panginoon. Alam natin na ang kalakasan natin spiritual ay galing lamang sa ating Panginoon. At alam natin na manatili tayo dapat sa Panginoon. At paano tayo mananatili sa Kanya? Dahil sa salita ng Panginoon. So, ating tatalakayin ngayon itong live stream na ito so that your life will be again streaming in the Word of God. The Word of God will be streaming in your life. So, mapakahalaga po na ang title natin ngayon ay Maisa Isip, Maisa Puso. Napakahalaga po nito. Ang title po ng ating tatalakayin po ngayon ay wala pong iba kung hindi you shall love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapitbahay, ang iyong kapwa, katulad ng iyong sarili mo. Ito po ang tatalakayin natin. At dalangin ko na maunawaan natin sa simpleng pamaraan lamang at sa sandaling pamaraan. Una, ito ay kautusan ng Panginoon. Ito ay bahagi sa tinatawag nating Ten Commandments. No? Dito sa kontekstong ito, ginamit niya yon ang salitang commandment ay yung Decalogue. Ibig sabihin, the instruction, the Ten Commandments of God. So maliwanag na ang hinuhugot natin ngayon ay galing doon sa Ten Commandments ni Moses. No? Pero, ito ay ibinibigay naman ngayon ng ating Panginoong Hesus. Medyo inayos ng Panginoong Hesus, binago na ang Panginoong Hesus. Ika nga, yung Ten Commandments na yun, ginawa lang ng Panginoon ng dalawa. Apakasimple. Ganun po ang Panginoong Hesus. Yun po ang ginawa niya dahil nais niyang maunawaan, magampanan, magawa ang mga nilalang ng Diyos. Sapagkat yung Ten Commandments na yun, sabi nga sa Galatia, hindi makakayanan. So tingnan natin ang kahalagahan nito. You shall love your neighbor as yourself. Sa Romans 13, verse 9. Pero napapaloob pa yan sa isang mga salita na tatalakayin po natin. Napakahalaga po yun na makita po natin. Ayon kay Pablo, dito sa Roma, sinasabi niya, kailangan raw mahalin natin ang kapwa natin katulad ng ating sarili. So, ibig sabihin, dapat, if we care for ourselves, we have to care for others. If we are very much concerned for ourselves, we must be very concerned for others. Sa panahonan ngayon, alam nyo, mahal ang sarili. Dahil yung hilig sa selfie, lahat selfie. Selfish na rin. Ang ibig ko sabihin ay, ganun ang tao, mahal ang sarili. Wala naman pong problema mahalin ang sarili for self-preservation. Pero may utos dito ang Panginoon na dahil napapaloob po ito sa kanyang kautusan, at ibinigay naman ng Panginoon sa simpleng pamaraan para magampanan po natin. So, ito si Pablo. Si Pablo, nabanggit rin niya itong mahalagang bagay na ito. Mamaya titignan po natin sa Philippians 2:4. Pero dito sa Romans, ayon kay Pablo, you shall love your neighbor as yourself. Ano po ba napapaloob dito? Pag sinabi natin, you shall love your neighbor as yourself.
Alam po ninyo, nais kong tignan natin ang nauunang mga talata, ang mga nauunang mga salita, no? So, kung sa verse 9 na po yun, mag-uumpisa. Sabi po dito, medyo mahaba-haba kung nababasa po natin dito, no? Ito po, yan. Okay, hanggang dyan muna. Ang sabi po dito, for the commandments, ulit, ang salitang commandments dito ay yung Decalogue, ibig sabihin, the Ten Commandments itself. Kasi may commandments naman ang Panginoon na ang original word noon ay enthole. Ibig sabihin, mga instruction, mga directives na yun, mga bagay na yun. Pero ito, talagang yung Ten Commandments po. Kaya binibigyan natin ng halaga nito. Dahil lalong pinapaliwanag ng Panginoon, ano ang laman nito. Ang sabi po dito, you shall not commit adultery. Isa na yan. You shall not murder. Isa na yan. You shall not steal. Isa na yan. You shall not bear false witness. Isa na yan. You shall not covet. Yun. So napapaloob po ngayon ito. Ang sabi nga po doon, if there is any other commandment, are all summed up in this saying. So, ipinagsama po pala to lahat dito. Saan? Ang sabi po dito, sa you shall love your neighbor as yourself. Ang ganda na lang ginawa ng Panginoon. Ito yung sinasabi niya. Yung Ten Commandments, ginawa lang niyang dalawa. Love God and love your neighbor. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo kapwa mo. Yun lang. Pero tatalakayin natin ngayon yung mahalin mo ang kapwa. So, kung bahagi po sa kautusan ng Panginoon ito, you shall not commit adultery. Involve ang love. Kaya ba? Ang daming bumabaksak. Maski manggagawa, maski mga lingkod ng Diyos, ang daming bumabaksak. You shall not murder. Meron po nangyayari. Anak mismo ng pastor, pinatay ang pastor. You shall not steal. Ang dami po mga nangyayari po dyan. Ito ba? You shall not bear false witness. Ang dami mga naninira para masira lang ang kapwa. You shall not covet. Na talagang greedy. Hindi sa kanya kinukuha. No? Kinakamkam. So, ang sabi ko dito, kung may ibang mga kautusan pa raw dito, ito ay pinagsama. Sapagkat dito sa pagsamang ito, pinapaliwanag lamang ni Pablo na napakahalaga ang instruction para magawa po natin yung lahat. You shall not covet, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall bear false witness. Nandito po sa pinakabuod na nakautusan na ibinigay ng Panginoon. So, you shall love your neighbor as yourself. If you shall love your neighbor as yourself, dahil nandun po yung pag-ibig sa kapwa. Concern ka sa kapwa. Ito yung sinasabi ni Pablo. You care for yourself, then care for others also. Sa ngayon sa panahon ng pandemic, may nakikita natin, there are really people who care for others. Hindi mo lang makain, no? Maraming na ipapakita po sa panahon na to. Maraming concern, no? So, ito po yung mahalaga dito. Because this is what God is saying to love. Ang love po dito ay yung agape. Agape love. At pag sinabi natin agape love, hindi yan sa iyo. Galing sa Diyos yan. Ito yung unconditional love. Na wala tayong ibang makitang example, life and work and word, kung hindi sentro sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat siya ang embodiment of love. God is love. Jesus is love. Kumbaga sa para makita yung pag-ibig ng Diyos ang bumaba sa atin sa pamamagitan ng katawan tao, na siya ay tao 100% at na siya ay Diyos 100%. At siya yung nagsasabi sa atin, love your neighbor as yourself. See,
Ito yung pinapaliwanag ni Pablo sa Philippians 4:2. No? Ang sabi po dito, let each of you look not only for his own interest. So, nandun po yun, not only for his own interest. Hindi lang pang sarili po. Mga magulang, kapatid, mga anak, mga nakikinig na nasa BGC, na nasa labas ng BGC, nasa labas ng Bacoor, nasa labas ng Pilipinas, marinig po ninyo dito. Ito yung ibig sabihin, ang klase ng pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi tinitignan ang kanyang pangsariling interes. Simple as that. Pero hindi ibig sabihin na huwag mo nang papansinin. Hindi ibig sabihin, pabayaan mo na ang sarili mo. Hindi po yun. Ito po ay condition na po to dahil iniingatan mo ang sarili mo, ano ang gusto mo, kaya yun rin ang gawin mo sa kapwa mo. Ito po yung mahalaga. Ito rin yung gagawin mo sa kapwa mo. Pero binibigyan ng focus dito ni Apostle Pablo sa salita ng Diyos dito sa Philippians. Ang sabi dito, but also for the interest of others. But, no? So magkakaiba yung not own interest, magkakaiba yung interest of others. So pinapaliwanag ng gusto, ibang interest mo, ibang interest mo dapat rin sa kapwa mo. Ito po ang buhay natin. Remember, we were created in the likeness of God. From one person, Adam, God took the rib and created Eve from one person. Naging dalawa lang sila out of one person. But then when God presented Eve, actually preaching to sa kasalan, no? Ito yung sa counseling. But when God presented Eve to Adam, the two, God made one. Sa mata ng Diyos, tayo'y iisa. Tayo'y pinag-isa. Tayo'y isa, magkakapatid. Tao na nilalang ng Panginoon, nagmumula sa isa, lahat yan ay tao rin na nilalang ng Panginoon. Sa mata ng Diyos, ito po yun. So, hindi po pwede dapat na nag-aaway-away, na kinukuha mo ang hindi sa iyo, no? Na nagnanakaw, yung binabanggit, no? You commit adultery, you commit bear false witness, no? So, ito po yun na ipinapakita dito para magampanan po natin yung mga commandments na yun. Dahil ang law ay marami po talaga yan. Nandyan ang Ten Commandments, nandyan ang ceremonial law, nandyan ang moral law, at ang lahat po yan ay umaabot na 613 laws. At walang pwedeng magbabali dyan. Kailangan magampanan yan. Hindi naman kaya. Kaya ito nga ang Panginoon Jesus. Siya ang Diyos nagkatawan tao, bumaba sa atin, at binigyan na tayo ng panibagong tipan. Ito na yung tipan na kaya natin gawin. Dahil sa lumang tipan, hindi po kayang gawin. Lalo nga nagkakasala. Ang sabi nga dahil nga sa luma lalong nakikita ang kasalanan at lalong hindi nila nakakayanan. Lalong tumitingkad ang kasalanan. Mapag-aralan po natin yan. Pero ito po yung sinasabi ng Panginoon. This is my commandment. Love your neighbor as yourself. Very powerful po yan. Kung yan po mangyayari po, umpisa sa opisina, umpisa sa bahay, umpisa sa kapitbahay, umpisa sa trabaho mo, umpisa sa komunidad, umpisa sa barangay. Alam po niyo, the love of God will be strong at matagumpay lahat yan. Magaganap ang kalooban ng Diyos pag nagmamahalan po yan. Kaya ako yung natutuwa Ang tutuwa ng slogan ng Bacoor. Love my Bacoor. Sama-sama, tulong-tulong. Wow! This is the life that we need. See? We have to look at other interests. Kung ang mga leader nga natin ay tinitignan ang kapakananan ng Bacoor, pangkalahatan, tayo bawat isa, dapat ganun rin po tayo. Mauunawaan natin at higit sa lahat, pag sinabing interest mo, yung
Yung nandun talaga ang inyong isip at ang puso, concern ka, you care for them, no? Parang lang yan, parang lang yan yung si Eva at Adan. Nung nakita ni, magkasalan kasi ito. Nung nakita ni Adan si Eva, ang sabi dito, then God presented Eve to Adam. Ang sabi ni Adan, this is the bone of my bone. This is the flesh of my flesh. So ang nakikita niya dun sa isang persona na si Eva ay siya. Nakita po natin? Ay siya. Kaya nga po, nag-uumpisa sa pamilyang ito, ang mga lahi, ay dapat iisa lang talaga ang nasa isip, ang concern sa bawat isa, at magkakasama-sama talaga. So, ika nga, ang sabi po dito, pinapakita sa atin dito, kung anong ayaw mo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Kung anong gusto mo, gawin mo sa kapwa mo. Ito po yun. So, dito, ang concern po natin, kung concern po natin ang comfort natin, happiness natin, peace, joy, ito gusto natin. Then, dapat ang isip rin po natin ay ganun rin sa kapwa. Hindi mga ugaling talangka, nag-aapak-apak para umakyat sa posisyon. Hindi ugaling magnanakaw, nanakawin niya dahil inggit, no? Naalala ko yung mga inggitan, no? Yung istorya ng mahirap lang sabihin, pero ito yung istorya ng Indiano. Wise na wise ang Indiano. Isang hilerang kalye ng mga apartment ng mga bahay, no? May dala-dala siyang mga kaserolang bago. Pumunta siya sa unang pinto, hindi bumili. Sa pangalawang pinto, ang sabi niya doon sa, ay, kilala mo, si Petra? Ako, kumuha siya, maski hindi kumuha. So, ang ginawa naman ito, inggit, gusto rin, kumuha rin siya. Lipat siya sa kabila, ang sabi niya, ay, tsaka si ay bumili niyan. Sabi na, ay, ganun ba? Bumili rin sila. Alam niyo na nangyari? Dahil sa inggitin, pangsarili, lahat ng buong hileras, nakabili ng kaserola. Pero sa totoo, wise lang yung Indiano. Yung Bangalele, yung ika nga tawag na. So, pag-inggitan, nag-aaway, pag-inggitan, gusto mo makamtan ang hindi sa'yo. Ibig ko po sabihin, ito po yun. We have to be concerned para sa kapakanan ng iba. So, concern ka sa comfort mo, tignan mo rin ang comfort nila. Concern ka sa kagalakan mo, sa kasayahan mo, tignan mo rin ang kagalakan mo. Gagawa ka ng kagalakan na hindi nakakasakit. Gusto mong kapayapaan, bibigyan mo rin kapayapaan, huwag kang manggulo. Ito po yun. Kaya yung kagalakan dito ay napakahalaga. Napakahalaga yung binabanggit po sa atin dito. So, dito, kung tingnan po natin, concern tayo sa self-preservation. Gusto natin ang pangsarili natin na ma-preserve lahat ng maibigay. Kailangan mabigyan natin ang focus na ito. Kaya nga po, dito sa tinatalakay natin, no, babalikan natin yung sa Romans, no. Yung mahirap gawin at talamak nangyayari, lalong nakagawa ng kasalanan dahil sa commandment ay lalong pinapatingkad, yung Decalogue na yan, pinapatingkad, no? Pinagsama yan. Ang pagsasama niyan ay dahil para magawa ng kapwa. Ang sabi dito sa verse 10, love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ito po yun. Ito po yun. So, i-highlight ko to ha. I-highlight ko to ngayon para makita po natin the fulfillment of the law. Ayan. So, yung love your neighbor at pag nagawa natin, you fulfill the law. Ano yung law?
Ito yung law na binabanggit sa taas. Na yung law na nagsasabi, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet. If there is any commandment, dito sinabi na nasummarize na raw yan. So, in the law, if you have love, uusbong po yung pag-ibig na yan. Okay? Pag-ibig. Anong pag-ibig? Yung agape. Kanino yung pag-ibig na yan? Galing sa Diyos. So kung tayo nasa Panginoon, binigay na pala sa atin yan. So dito ko po i-conclude. No? Dahil pag tinanong mo sa sarili mo, sino ba ang aking neighbor? Sino ba ang aking kapitbahay? Alam niyo sino? Lahat na dumadaan sa iyong daanan. Lahat nasasalubong mo. Lahat nasasalamuha mo. Pero sa totoo lang, mahirap magmahal ng ganun na lamang. Pero let me tell you this, in conclusion, no? Sa Romans 5:5, ano po sabi dito? Pagkatapos niyang banggitin ang sufferings at result ng sufferings, ito pong gusto kong kunin sa verse 5. Ang sabi ko dito, because the love of God, uulitin ko ng dahan-dahan, because the love, nilagyan ko square, of God, hindi atin, kung hindi pag-ibig ng Panginoon. Ano sabi? Has been poured out, ibinuhos. Mga magulang, kapatid, mga kaibigan, binuhos. Hindi patak-patak. Hindi konti-konti. It poured out. So binuhos raw saan? Sa puso natin. Kaya yung pag-ibig na yan, love your neighbor, nandyan na yan. Hello? Ikaw, nananampalataya sa Panginoon. Tayo nananampalataya sa Panginoon. Nandyan na yan. Because Christ is in us na nga. Paano na ibuhos sa atin? Paano na ibigay sa atin? By the Holy Spirit. Ano sabi dito? Who was given to us. Wow. So love your neighbor as you love yourself because we have the love of God poured down in our hearts by the Holy Spirit. You believe in Jesus Christ, you have faith in Jesus Christ, then the love of God is in you. Marami pa tayong pwedeng tatalakayin dito, pero hanggang dito po natin kukunin. Ang susi ng pagmamahal, pag-ibig sa kapwa ay para maganap ang kautusan ng Diyos. Ang pag-love is the fulfillment of the law. Anong love yun? Love of God that has been poured out in our heart by the Holy Spirit. Ako'y manalangin para sa inyo. Panginoon, itinataas ko sa iyo, O Diyos, lahat ng mga kaibigan po namin, lahat, Panginoon, ng mga kakilala, lahat ng mga tao na nangangailangan, na patuloy mo, Lord, ilapit sa mga tao naman na binigyan mo na ng pag-ibig ko upang makita nila ang kapwa. Na sa ganon, Panginoon, magampanan po namin ang iyong kautusan dahil sa pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sapagkat sa krus ng Kalbaryo, natapos na ang lahat na para sa amin. At kasama na doon ang pag-ibig mo na inilagay mo sa iyong kautusan na mahalin namin ang kapwa katulad ng pagmamahal namin. Panginoon, dalangin ko, Lord, sa kapanahon na ito. Patuloy yumabong ang pag-ibig mo sa bawat isa. Patuloy makita nila anuman ang relihiyon nila, anuman ang relihiyon ng bawat na nakakarinig nito ay makakasumpong ng iyong pag-ibig, O Diyos, na ang pagsunod sa kautusan ay dahil sa iyong pag-ibig.
Panginoon, maraming salamat, Lord, because you have given us, Lord, the love that is in us already. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat na may takot sa pandemic na ito, mapupunuan ng pag-ibig. Ang lahat ng mga may sakit, Panginoon, ay mapupuno ng pag-ibig mo, O Diyos, upang lalong manampalataya at makilala ka ng lubusan. Ganon din, Panginoon, inaangkin ko bilang manggagawa mo. Dalangin ko, Lord, na mawala na, Panginoon, ang pandemic na ito. At bumalik na, Panginoon. Sabihin naman nila, Lord, na ito ay new normal. Gusto ko, Panginoon, mabalik to sa normal mong pamaraan at pamumuhay para sa amin. Maraming salamat, Lord. Amen. Amen. So muli, sa susunod na live stream, be with us so that your life will be streaming in the Word of God, and the Word of God will be a stream pouring down to us. God bless you all.